So let us see what we have here for you guys today. Please just take only what resonates, okay? And feel free to connect lang dun sa mga mensahe na nag-resonate for you. Leave the rest behind kasi baka yun ay for other viewers naman. So let's go ahead and check these details right in here. But I'm sensing here no, an energy of parang galit. Parang init-init na nga, no? Pero yung energy na napipick up natin, parang galit. Yan, no? Init-init na nga galit, no? But it is not about just the heat, okay, of the sun or the temperature, no? But it's something deeper, okay, na situation or circumstances. So let's see what that is. Oho. Hmm. Hmm. Ten of Swords, top energy, oh. Tower, oh. Center ng reading, core of the reading, oh. Okay? So, mga babes, no, yung napipick up ko dito, whoever this energy is connecting sa inyo, no, this is here an energy, no, na ginagamit niya talaga yung word na ito, no. Okay? Thank you so much, guys. No, I just heard the word, okay, syunga. Yan, no. So, kung sino man tong energy na to, pinagmumukha niyo daw siya ritong syunga mga bibs, no? Kasi nga siya rito ay napapahiya. Ayun, oh. Pero sino nga ba talaga ang naglagay sa kanya ng ganitong kahihiyan? Kasi nakikita ko rito, walang dapat nasisihin rito sa mga gulong nangyayari na ito, na lalo na yung specific situation niya ngayon. Mukhang kailangan niya rito ng saklolo. Saklolo talaga, miss yan. Yes, no? I'm so proud of myself, lalo na pag ginagamit ko yung salitang malalalim. Tingin ko proud din yung Filipino teacher ko, ano, thank you so much. And yun nga 'no, going back dito, tingin ko kailangan niya ng saklolo ngayon sa kanya ritong, mga kinakaharap na problema 'no. Pero may energy dito na napapahiya siya, parang may mga nilalapitan siya dito mga ibang mga energies 'no. Your person here could be asking help sa mga tao sa paligid, yun yung nakikita ko dito. Pero mukhang tinataboy siya ng mga ito because of you, yan 'no. Pero ang sinisisi niya rito ay walang iba kundi ikaw. Mhm. Alamin pa natin, 'yan 'no, see Five of Swords energy, oh. Parang gumagawa naman siya ng paraan daw dito 'no, pero bakit parang, you are getting in the way, 'yan oh, parang how dare you kami, 'yan oh. Ay go. Sino 'tong tao na 'to, medyo baluktot siya mag-isip, Parang ang sarap ituwid, 'no, nitong tao na 'to, eh. Okay. So this is your energy, more likely with the Four of Swords, Three of Wands, and the Queen of Swords. Bottom of the deck pala here, Two of Swords. Okay. Ace of Wands. Okay, very good. World energy. Bottom of the deck. So yeah, before we dive more dito sa reading na ito, batiin muna natin everybody. Hi and hello there everyone, my name is Yan. Welcome new subscribers sa Training Istam Buyers. Thank you sa inyong walang sawang love and support for me. At kung hindi nyo pa meron pa po tayong isa pang channel, link down below lang sa ating description box. If interested, just click that link para makarating kayo there. Araw-araw nag-upload tayo ng collective readings for all signs there. And of course, wala tayo dito 'no, na gender and wala rin tayo rito na time periods. Ibig sabihin timeless ito, pwede nangyari na, sa iba nangyayari na, sa iba mangyayari pa lang. Kaya just take only what resonates. Possible rin na mag-switch ang roles kasi general reading ito. And at the end of the day, lahat ay may free will na free mong gamitin anytime, anywhere. So yun yung mga babes 'no, if hindi mo pa rin knows 'no, on June 8 meron tayong napakaganda or beautiful event in the sky 'no. Others call it the cosmic kiss, ayan 'no. Kasi mas magiging closer palalo ang Venus at ang Jupiter 'no. Yun mga babes 'no ay ang mga planets for marriage and love 'no. So mas magiging malapit sila sa araw na 'yan 'no. And yes mga babes 'no, hindi lang 'yan, tungkol diyaan 'no. Kasi alam ninyo, yung Venus at ang Jupiter 'no ay power couple 'yan, okay. So 'yan
Yang time na 'yan 'no ay, isa ring magandang chance or opportunity 'no, lalo na kung meron sa'tin dito mga viewers 'no, I can call the attention of the person on your mind 'no, who is yung stubborn talaga, matigas yung ulo 'no, ano man yung naging kasalanan niya sa inyo, may utang siyang sorry or ano man 'no, on that, particular event, okey? Puwede natin mga babes 'no, na ipaalala kayo sa kanya. Maaalala niya kayo rito 'no, starting that day, especially yung mga nagawa niya rito 'no, na kamalian sa inyo, lahat yon 'no, and also your happy memories together, your worth, what you have done, all the love that you had gave him or her 'no, lahat yan maaalala niya 'no. I can make him or her remember you, okay? But one thing na hindi ko handle is yung magiging reaction niya afterwards, okay? May mga instances 'no, na yung person ay puwedeng mag-message sa inyo 'no, dahil sobra siyang naapektuhan doon sa bagay na yon 'no, may mga gano'ng possibilities. Meron rin naman na talagang, ito ay matagal bago gumawa ng pagkilos. May mga gano'ng klase naman na experience 'no. So, definitely hindi ko po hawak yung actions niya, pero I can make them reflect from their wrongdoings sa inyo. Okay, and reminisce all of the love or attention, everything that you had shown him or her. Okay? So, yon no? So, if interested kayo dyan, no? Okay? Mag-message lamang kayo sa The High Priestess Tarot to inquire, no? Ilagay nyo lang dun sa subject, make them reflect. Yan. Okay? So, ayun nga mga babes 'no, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan, okey? So, kasi naman 'tong mga energies na ito, nakikita ko na ito yung ex mo rito 'no, na mukhang may mga pinagdadaanan dito, lumalapit humihingi ng tulong sa mga tao sa paligid niya 'no, pero mukhang hindi siya pinapansin 'no, dahil, itong mga tao na ito 'no, ay, prangkahan siya ritong sinasabihan na, "Bakit ka namin tutulungan or ba't kita tutulungan? Eh, inaway-away mo si collective, or ikaw yung dahilan kung bakit nasaktan yung friend ko tapos ngayon hihingi ka sa'kin ng tulong." 'Yan 'no. So, whatever the case may be, mukhang yung mga nahihingan niya rito ng tulong medyo madami-dami na tinatalikuran, tinatanggihan siya dahil ang mga sinasabi ay, "Nasaktan mo si collective tapos ngayon lalapit-lapit ka sa'kin." 'Yan 'no. So, may mga gano'n silang sinasabi. So, parang ang energy ng person mo rito 'no, sige kampihan kayo, 'yan 'no. Sige magkampihan lang kayo. So, whatever the case may be, ang word niya talaga rito ay ang syunga, na word. So, ibig sabihin itong tao na 'to, inis lang ko yung mga babes 'no, pero yung direkta talaga yon 'no. Alam niyo naman baka bawal sabihin sa YT, 'di ba? So, alam niyo naman syunga na lang sasabihin natin. So, sinasabi niya rito 'no, na, ginagawa niyo raw siya ritong syunga, okey, dahil napapahiya siya rito sa mga tao sa paligid niya 'no. Pero, wow, kayo nga ba talaga ang naglagay sa kanya sa gano'ng klase ng sitwasyon? Or these people just, witness kung paano kayo 'no, na parang yeah, okey, I just get the praise na ano, drag to hell 'no. So, parang nakita kasi ng mga taong ito 'no, kung paano kayo rito 'no, nalugmok 'no, talagang, feeling down 'no, to the point na parang kahit chine-cheer up nila kayo 'no, hindi nagwo-work sa inyo 'no, hindi gumagana. So, nakita ng mga taong ito, maaaring ito yung mga genuine people or ito yung mga tao rito na talagang concern sa inyo. So, maaaring nakita nila rito yung mga, paghihirap ninyo or maaaring nakita nila rito 'no, yung mga hardships ninyo, difficulties 'no, sa mga ganyang klase ng energy. But I do see that these people right in here 'no, wala naman talaga silang kinakampihan 'no, kasi nakita naman nila yung dapat nilang ma-witness dito 'no. And alam naman natin hindi natin na, puwedeng kontrolin yung opinyon ng mga tao sa paligid natin kasi kanilang mga opinyon 'yan 'no. Pero mukhang lumalabas kasi dito na kinakampihan ka ng nakararami dito 'no, kumpara sa kanya. So, these people ay blaming your person 'no, sa mga nangyayari sa life mo. Okay, or sa nangyari sa life mo way back then, okay. And now your person here 'no, kasi parang ganito yung nangyari dito, may mga nung naging kayo, may mga friends ka na naging friends din niya,
may mga friends rin siya na naging friends mo rin or nakilala mo na nang dahil sa kanya. So, may mga ganong klase ng energy. And kahit yung mga friends niya rito, no, ay tinatalikuran siya, hindi siya pinapansin. Dahil ang nasa isip din ng mga ito ay etong person na 'to ang nagkamali. Ano, "Naku pass ako diyan pre, bahala ka na muna. Kailangan ko rin ng pera ngayon." You know, more likely pera yung problema niya ngayon, okay. So, whoever this energy is, I do see that this person right in here 'no, ay very, overwhelmed sa kanyang nararamdaman ngayon, trying to look for, solution or aid dito sa kanyang financial problem 'no, and nothing here 'no ay working and no one ay, nagpapahiram sa kanya. So, ang nangyayari, imbes na i-blame niya yung sarili niya, ikaw yung sinisisi niya rito 'no, na parang hanggang ngayon 'no, you're still affecting his or her life, okey? Wow, parang baliktad 'no? So, parang siya pa yung nagsasabi rito na, "Leave me alone," gano'n 'no, or parang siya pa yung nagsasabi rito na, "Puwede ba tigil mo na yung mga ginagawa mong pagpapahirap sa" So, parang siya naman yung naglagay sa sarili niya rito upang mapahiya siya, 'di ba? So, maaaring kumprontahin kayo nito, ayan 'no, pero aawayin lang kayo niyan, 'yan 'no. Parang ano bang ano mo, ano bang gusto mo, 'yan 'no. Away, gulo, ego. Kaya kung sino man 'tong energy na 'to with the Knight of Swords energy, huwag mong patulan. Ganito talaga 'pag mga energy ng luka-luka, eh, 'no, or parang loko-loko, eh, 'no, parang baliw na 'to, eh, 'no. Sino man 'tong energy na 'to, hayaan mo lang siya diyan, maghuramentado, okey? So, nakikita ko kasi dito na parang, kina-karma na siya with the tower. Alam mo kasi yung tower diyan sa gitna 'no, parang yan ay, malakas na strike ng lightning 'no, parang kidlat na dumating na rito yung parang nagsimula na yung karma niya at puwedeng tinamaan yung kaperahan niya ngayon. At nakikita kong kahit gumagawa siya ng strategies, paraan, plano, wala nangyayari. Yan nakikita ko rito, 'no. But on your side, I do see that this is you, you are already healing. Yung iba sa inyo malapit na kayong matapos 'no, near completion na sa inyong healing. Looking forward to your future and continue lang dito ang paggawa ng desisyon na may kinalaman sa inyong future or hinaharap 'no. So, I do see that whoever this energy is 'no, masyadong malayo ang energy ninyong dalawa kasi yung sa'yo pag-alwan, yung sa kanya naman dito 'no, ay parang, alam mo yung hindi niya alam kung yung sahod niya ay aabot pa sa susunod na sahod. Gano'n yung peg. So, ang sino man 'tong energy na 'to, yun yung kanyang, pinagdadaanan ngayon, okey? So, ang kapal ng mukha 'no, magme-message or pupunta pa 'to sa inyo ng pasugod 'no, eh, pero imbes na sorry or ano man rito na parang pampalubag loob man lang, 'di ba? Huwag kayong mag-expect ng gano'n kasi ang taong ito ay nakikita ko rito na aawayin pa kayo. Paano ba naman trip mo? Nilason mo yung mga isip ng mga tao sa paligid, pati mga kaibigan ko, hindi porket nakilala mo sila ganito, ganyan 'no. So, whatever the case may be, pinagmumukha mo daw siyang syunga, napapahiya daw siya. Wow, eh, yung iba sa inyo ang tagal niyo na nung huli kayo naghiwalay nito. Ngayon kung gano'n yung naging tingin ng mga kaibigan niya 'no, na kasi naging kaibigan mo din yung mga yun 'no, okey, hindi mo na yun cargo, 'di ba? Kasi meron siya ditong mga una niyang naging kaibigan yung mga yun, pero mas pinaniniwalaan ka, so wala siyang 'di ba? Wala siyang say dun, 'di ba? Hindi niya mababago yun, yun ang, nakatatak sa isipan ng mga taong ito, 'di ba? So, hayaan mo nga siya, bahala siya diyan. Top surge energy nakikita ko rito na patuloy pa rin niyang isisisi sa'yo 'no, ang bagay na siya naman dapat yung sarili niya dapat ang sinisisi niya. Ace of Wands, the World card energy. Continue moving forward because you have here new chapter. I do see diamond, so maaaring yung new chapter ng life mo, yes 'no, sa next 6 to 1 year, 6 months to 1 year, ay nakikita ko rito itong diamonds na 'to na symbolize abundance and prosperity. Mas makikita mo yung self mo na mas naggo-grow, mas kakaroon ka ng, napakagandang well-being at nakikita ko rin dito 'no, na may mga opportunities along your way na kusa mo na lang talagang iga-grab 'no, like your intuition will tell you, "Ay, mukhang maganda 'tong opportunity na 'to 'no," and boom! Yun na yung simula ng mga diamante or diamonds rito 'no. I do see you getting excited with these new opportunities right in here 'no, and you will definitely be successful because you are about to achieve diamonds 'no. I'm talking about diamonds, not just pentacles right here. Alam naman natin napakaliit na diamond 'no, 'pag yan pinatimbang mo talaga.
or pinasuri mo talagang boom, 'di ba? Ibig sabihin talagang lalago rito yung financial mo, yung life mo will never be the same 6 months ago, no? Kasi within 6 months to 1 year from now, you will start to see these diamonds one by one. Diba? So, kung hinihintay mo yung mo nang pansinin to, hayaan mo siya diyan. Para siyang baliw. So, yeah, ito yung mga initials na nakikita naman natin dito. We have capital letter K, capital letter J. O tama, KJ talaga siya, no? KJ talaga siya. So, we have here this capital letter S, capital letter M, capital letter D, and capital letter Q. For small letters naman, we have A, P, H, D, C, B, F, Y, and last but not the least, we have the number 6. So, spiritual number 6 means this person right in here na marami kayong mga pinagdaanan, no? May mga shinare din kayong mga moments together na masasaya, no? Pero tingnan mo tong tao na to, no? Okay, imbes na i-treasure niya yun or pahalagahan na lang, no? Wag na lang kayong guluhin, no? Kaysa ito siya, no? Maaaring sisihin pa kayo sa lahat-lahat ng ito. Okay? Parang baliw nga. So, ito yung mga mensahe right here for Yaga and Miriana and for the girls na Yana dun for the boys. Parang ngayon, love and light, sweethearts. Annyeong!